kahapon nga po, iniharap na nga po itong si Special Disbursing Officer Ma'am Gina Acosta bilang first hostile witness. Sir, today haharap po ulit siya. Pero kahapon nakatuto kami para lang din sa kaalaman ng publiko. Meron po ba siyang naisiwalat kahapon na hindi niya pa nasasabi sa hearing sa Kamara? Yes, ma'am, just to clarify first, canceled ho yung hearing today, so tomorrow ho Oh yung yeah, today. oo nga, pag oo. pagtuloy ho ng pagdinig ho natin. So, unang-una ho, dun sa question, I understand you're asking kung meron tayong merong bago siyang linahad, ano? But unang-una bago doon, we want to emphasize yung pag-ulit ho nung pag-amin niya na ang Vice Presidente mismo ang nag-utos sa kanya, no, na ibigay itong pera na ito, yung kabuuan, no, nung 125 million, dahil yan pa lang yung pinag-uusapan natin, yung first tranche, dito kay Colonel Lachica, no? At para sa amin, very significant ito dahil that first admission was made in 2024, but until now, no, pinaninindigan ho niya yun na maliwanag talaga, yun ang kanyang kasagutan. Na unang-una, binigay niya talaga itong pera na to kay Colonel Lachica kahit hindi siya SDO dahil siya lamang ang SDO. At pangalawa, ginawa niya ito dahil ito ay sa kautusan ng Vice Presidente. Okay, pupunta lang ko dun sa ano yung mga bago naman na dinagdag niya, ng mga importante. Tulad yung sinabi ho niya, no, dun sa simula, na yung mga detalye na nakapaloob dun sa physical and financial plan, no, na yan ho ay sinasubmit, no, kapag gagamit ho sila ng confidential funds. Yung mga detalyeng linalagay doon, actually hindi nga detalye dahil just general descriptions, no, but sinasabi niya, kumukuha siya ng inputs kay Colonel Lachica, no? Although as pointed out yesterday, inamin din niya, wala naman kahit na anong dokumento na sinubmit nila sa COA na sinasabi na meron nga talagang kinalaman, no, or input si Colonel Lachica doon. At maliwanag din yung sinabi niya, babalikan ko yung kautusan ng Vice Presidente, sinabi din niya na kung nagtiwala siya dito kay Colonel Lachica at binigay niya itong 125 million dahil pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente ito si Colonel Lachica, no? Maliwanag din, sabi niya, kung hindi siya inutusan ng Vice Presidente, hindi niya ibibigay itong pera na to kay Colonel Lachica, no? At lastly, siguro sa point na yan, inamin din niya na kahit binigay niya itong pera na ito kay Colonel Lachica, inamin niya under the joint circular, hindi trabaho ng security officer, no, tulad daw ni Colonel Lachica, na siya ang mag-disburse ng pera. Dahil ang trabaho na yan, nandun sa Special Disbursement Officer. Pagkakataong ito si Ms. Gina Acosta mismo. Oo. Doon po sa napag-usapan kahapon, yung Joint Circular 2015-01 na di ba natanong po si Acosta kung nasaan doon yung pinapayagan, yung security officer na ibibigay doon kay Lachica, yun pong confidential funds. Pero wala siyang naipakita. Ano po ba exactly yung nakalagay doon sa circular na yun? And ano sige sir. Yes, and as testified ho yan, no, ni Ms. Silene Del Campo, actually pinagbabawal, no, hindi meron doon talagang prohibition ng isang SDO ililipat niya ang pera to another officer dahil nga dapat ang SDO, siya ang may hawak niyan, siya dapat ang magdi-disburse niyan. Siya mismo, yun ang mismong trabaho niya, no? Kaya nga tawag ko sa kanya, Special Disbursement Officer. Tabi nga ako ni Ms. Silene, hindi pwedeng ang pera dadaan sa intermediary tapos mapupunta dun sa recipient, no? Kunyari ho, may babayaran ng reward. Sabi niya, dapat ang disbursement officer, siya ang diretsong magbibigay dun sa informante, for example, na babayaran ng reward dahil nga bawal i-transfer ho yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa
at tapat.